Sa umaga na may bayayad na init, si Selina ay nakayuko sa tabi ng imbakan ng tubig, pinapawi ang amoy ng alikabok at palay sa damit ng kanilang munting pamilya. Ang kamay niya, sanay sa pagpunas at pagpislit, sunod-sunod ang galaw habang inaawit ang paborito niyang awit, mahina lang, parang panalangin. May amoy ng sabon na may halong hangin mula sa mga palay, maririnig ang tilaok ng manok mula sa kabilang bakuran at ang malayong ugong ng tricycle sa kalsada. Sa maliit na bahay nila sa probinsya, ang mga bagay na alam ng magkasama, kape sa takure, lumang kalanggana, rosaryo na nakalawit sa pintuan, ay naging mga ritual na nagpapalakas sa kanya sa bawat araw. Bago natin tuluyang pasukin ang kwento ni Selina, paalala lang, manood hanggang sa dulo, mag-subscribe sa aming channel, i-like at i-share para hindi ninyo mamiss ang susunod na kwento. Kung naantig kayo sa bida, mag-iwan ng comment kung ano ang pinakatumago sa puso ninyo. Salamat sa panonood, simulan na natin ang paglakbay. Sa araw na iyon, may daladalang problema si Mara, ang nakatatandang kapatid ni Selina. Sa labas, si Mara ay mabilis maglakad, may hawak na papel at telepono na hindi itinuturing na pahinga. Si Mara ay hindi masama, siya ay pagod at napilitan ng buhay. May utang na lumaki, mga tseke na hindi nabayaran at tawag mula sa mga taong hindi mapagkali. Nakita ni Selina ang pagod sa mukha ng ate niya at alalahanin sa mga kamay na dati ring nagpapakinis ng damit nila. "Kapatid," sabi ni Selina, "maghahanap ka na naman ba ng trabaho sa Maynila?" Nagngisi si Mara na halos pilit. "Hindi na trabaho, may kailangan lang akong ayusin," sagot nito at may panlutin sa tinig na hindi na makita sa mukha niya. Hindi naglaon, dumating si Galvez, isang lalaking mabilis magsalita at may mga mata na parang laging nagbibilang ng posibilidad. Pinag-usapan nila ang isang alok, may isang malaking bahay sa Maynila, pamilya ng isang binyonggaryo na naghahanap ng taong mag-aalaga ng tahanan. Lubhang malaking bayad at may kasamang garantiyang matutulungan ang pamilya nila sa utang. Hindi mo ba naiisip, Mara, isang malaking halaga, makakatulong yan sa utang ninyo sa pag-ayos ng sakit ni tatay, sabi ni Galvez habang pinapahaba ang booklet ng papel. Napatingin si Mara sa Selina, ang kapatid na madalas nagwawalis ng kanilang maliit na veranda, ang taong palaging may hawak na tasa ng kape para sa buong pamilya. Selina, na may simpleng ngiti at mababa ang pagtitig, hindi agad nakakita ng panganib sa mga salita. Ang kontrata ay tinawag na supply agreement, malinaw sa mga termino ang paglipat ni Selina bilang domestic helper sa mansyon ng pamilya Ilustre. May halagang napakalaki sa papel, sapat para bayaran ang mga utang at ilagay si Mara sa mailang panahon ng paghinga. Pinakitaan si Selina ng mga pangako, maayos na tirahan, pagkain at maliit na allowance para sa kanyang kapatid. Pinatay niya ang pag-aalinlangan at pumirma. Hindi niya alam ang buong lalim ng kung ano ang nakalagay maliban sa mga pangungusab ng kabutihan at tulong. Si Mara naman, sa sandaling iyon, ay nagbigay ng halik sa noo ni Selina at nagbiro na magpapadala ka na ng sari-sari ng liwanag. Sa likod, may lungkot na hindi nabigkas, may bahagyang panlilinlang, nungit higit sa lahat, may pagnanais na mailigtas ang kanyang pamilya. Nang dumating si Selina sa Maynila, naging matalim ang kontraste. Ang hangin ay mas maalikabok, ang mga tao ay nagmamadali, at ang bahay ng Ilustre ay tila ibang mundo. May fountain sa gitna ng bakuran na nagmamula sa marble na malamig sa kamay. May mga malalaking hagdan na naglalaman ng mga obra at halimuyak ng leather at ilang-ilang. Ang unang maaalalang amoy na sumalubong sa kanya ay ng kape at ng mga bagong ginupit sa opisina. Sa pintuan, nakatayo si Yaya Loring, lumang kasama ng pamilya na mabilis magpaliwanag ng sistema ng bahay at nagbigay ng munting pag-asa kay Selina nang ipinakita ito ng malumanay na tono. "Huwag kang mag-alala, anak, dito ka sasali sa amin ng magagalang."
Ang ama ng pamilya, si Ricardo Ilustre, ay isang lalaking may hawak na postura, praktikal at mahinahon. Ngunit ang totoong sentro ng bahay ay si Sander Ilustre, mataas, tahimik, may mata na tila naglalaman ng dagat ng mga alaala. Sa unang pagkikita nila ni Selena, napansin niya ang simpleng ritual ng dalaga. Paano niya tinatakpan ang mga maruruming kamay, paano niya hinahaplos ang tela na parang may kasamang panalangin. May isang sandali na tumigil si Sander, titig sa kanya, at parang may kumislap sa loob ng mga matang iyon. "Anong pangalan mo?" Mahina niyang tanong. "Selena po," sumagot ang dalaga, siglong respeto at pagkaalalay. Hindi agad nagbukas si Sander. Nakatayo siya sa kanyang silid na maraming larawan ng asawa na pumanaw, larawan na inaalagaan pa rin. Ang pagkawala ay nag-iwan ng malamlam na puwang sa kanya. Ang mga tulad ni Selena ay hindi agad makakawala sa dilim na iyon. Ngunit sa likod ng distansya, may isang bagay na dahan-dahan nagbubukas. Ang paraan ng dalaga sa pag-aalaga, ang maliit na tinig na nagluluto ng sopas na may halong luya, ang marahang pag-ayos ng mga unan ay nagbigay ng kakaibang kaayusan sa bahay, parang pag-aayos ng puso. Samantala sa probinsya, hindi gumaan ang konsensya ni Mara. Sa gabi, hindi siya makatulog sa tunog ng ulan na parang naglaban ng kanyang mga tanong. Ang perang natanggap ay hindi sapat para mapawi ang panggigipit. May bagong tao na humihinga sa kanyang leeg sa telepono at may bagong hulmahan ng takot. Hindi kasama sa plano ni Mara ang mga bagay na nagsimulang mangyari pagkatapos, mga lihim na lumalabas, isang alon ng pangyayari na hindi niya inakala. Ililipat naman natin sandali ang isa pang piraso ng puzzle, si Galvez. Hindi siya simpleng ahente, siya ay isa na regular sa pagitan ng mga need at mga sinungaling pangako. Sa paglipas ng buwan, may mga ulat na nakarating sa kanya, mga reklamo na hindi maayos na trabaho, mga pangyayari sa mansyon. Ngunit, ang pinakamalalim na lihim ay ang plano ng isa pang sangkap. May naghahangad ng mabilsang pagbabago sa sitwasyon ni Sander. May pumapasok na boses, isang kalalakihan na hindi nakikilala ni Mara ng personal, ngunit may impluensya sa panig ng Galvez. Sa pagitan ng mga tawag at sulat na ipinapadala ni Galvez, may lihim na transaksyon na naganap, hindi lamang pagbenta ng serbisyo, kundi paglalayag sa mas mapanganib na dagat. Nag-umpisa ang tensyon ng isang gabi, pauwi si Sander mula sa isang pagpupulong. Nabundol ang maliit na banggaan sa kalye na agad na pag-alam ng mga kasama niya. Walang malubhang pinsala, ngunit may kakaiba. Ang preno ng kotse ay parang hindi nagpaandar ng tama. Pinawalang bahala muna ng pamilya ang insidente. Ang mga kotse minsan may depekto, mawawalan naman sa kabila. Subalit, ang pangyayari na iyon ay nagsilbing simula ng isang serye. Isang gabi, habang pauwi na naman si Sander mula sa klinik ng lungsod, may malakas na putok at biglang nagmistulang isang tumalsik na karagatan ang aspalto. Karimlan, metal na nag-aalab at ang mundo heto pumapalibot sa kanya. Sa ilang minuto ng kawalan ng pag-unawa, ang mga mata ni Sander ay napuno ng isang maliwanag na liwanag at agad na nawala. Hindi iniwasan, hindi inaasahan. Hindi namin idetayahe ang nasirang bahagi ng banggaan, hindi iyon ang sentro dito. Ang mahalaga ay ang resultado, ang paningin ni Sander ay nawalan ng liwanag. Sa ospital, habang ang mga doktor ay naghahayag ng mga posibilidad, rehabilitasyon, operasyon, pagbalik ng ilang bahagya ng paningin, ang kanyang puso ay nag-iba. Ang galit ay dumaloy sa kanya na parang lampa na may malakas na singaw. Sino ang gumawa nito? Sino ang iutos? Sino ang may pakana? Hindi siya agad nagtanong sa iba. Siya ay nagdusa sa katahimikan ng isang gabi na puno ng tanong at nagpasya na hindi lamang manahimik. Sa likod ng kanyang galit, may ibang lihim na pumulpot, ang pakiramdam ng panghihina na sinisikil ng kawalan ng kontrol.
Si Selena, na nasa mansyon sa ilalim ng alaga ni Yaya Loring, ay naging kakaiba rin ang posisyon. Hindi niya alam ang buong kwento ng insidente, nakita niya lamang ang pagkasira at ang biglaang kawalan ng tanaw ni Sander. Bumuhos ang tanong sa kanya, may kinalaman ba siya sa mga pangyayaring ito? Hindi naman, ngunit may hibla ng pagkakasangkot na hindi niya sinasadya. Siya ay kinuha, ipinadala, naging bahagi ng bahay na iyon dahil sa kasunduan na nilagdaan ng kanyang kapatid. Ang cross ng kanyang layaw ay sumiksik sa dibdib niya. Sa mga madaling araw, ayaw niya nang gumising na may linya sa pagitan ng kanyang pagiging anak at ng pagiging isang babae na ginawang commodity. Ang mga kamay niya na dating naglilinis ng kumot at nag-aalaga sa palay, ngayon ay nagbibigay ng lunas sa mata ng isang lalaking dumaan sa trahedya. Sa pagdaan ng mga araw, lumalabo ang ugnayan ng ari-arian at ng pagmamalasakit. Si Sander ay nagtatago ng kanyang galit sa kanyang pangungusap. Siya ay naging mapurol, mababa ang katatawanan at napapagol sa kakupusan ng paningin. Ngunit sa tuwing naririnig niya ang boses ni Selena na umaawit habang naglilinis o ang maliliit niyang paghaplos sa mga unan bago ilagay sa kama, may mga sandali na nagiging malinaw sa kanya na may buhay na hindi nasusukat ng pera. May kabutihang hindi nalulumot ng galit. Nakikita niya kung paano nagluto si Selena ng sopas ng may luya at tinikman niya na hindi niya maalala ang lasa ng pagkain ng ganito kalinis. May mga palatandaan ng pag-ibig na dahan-dahan hindi bilang isang bagay na inabot kundi isang katotohanan na lumilitaw mula sa kahinaan ng isa at kababaang loob ng isa pa. Ngunit hindi naging madali ang pagbabagong iyon. Ang lihim ng pinagdasalang paglalakbay ay lumitaw sa tahimik na paraan. Sa isang gabi, habang nag-aayos ng mga damit sa maliit na lumang cabinet ni Selena, natagpuan niya ang isang lumang resibo. Maliit at maputla, may pangalan na nakalagay, Mara Ramirez. Sa likod nito, may kakaibang marka ng transaksyon at isang placeholder na pangalan ni Galvez. Ang puso ni Selena ay sumigaw, ngunit ang labi niya ay nanlaki. Hindi niya alam kung paano harapin ang katotohanan, ang kapatid na inibig niya ay siyang nagdala sa kanya sa pangyayaring nagbago ng buhay ng isang tao. Nakaramdam siya ng pag-ihip sa dibdib, hindi sapat na pagkamuhi, hindi sapat na pag-aayos, kundi isang malalim na kaguluhan na may kasamang pagnanais na malaman ang buong katotohanan. Bumalik si Mara sa Maynila nang may dalang dahilan. Ibang utang, ibang pangako. Ngunit taglay niya ang isang bagong mabigat na pakiramdam. May gasgas sa loob ng kanyang dibdib na hindi niya matanggal. Sa isang gabi, nagpunta siya sa isang maliit na kapihan ng bayan at doon ay naghimok ang kanyang ginintuang ngiti sa isang lalaki na hindi niya kilala. Isang kakaibang ugnayan na tila may halong kasunduan at kahinaan. Hindi ko sinasadya, bulong ni Mara sa sarili niya habang umuulan. Pero ang ulan ay hindi naghuhugas ng lahat. May mga marka na nananatili sa balat at sa isip. Habang unti-unting napapalapit ang relasyon ni Selena at Sander, hindi romantiko agad kundi isang pag-aaruga at pagkaunawaan, may mga ibang kilos na nagtatakda ng kapalaran. Si Sander ay nag-utos ng investigasyon. Sino ang nagsabotahe ng preno? May mga hints na ang insidente ay sinadya, hindi lamang aksidente. Ang investigador ay bumabalik na may malisyosong pagtingin sa mga dokumento, may mga transaksyon, may mga tawag, may koneksyon sa galaw ng pera na pupunta sa ilang hindi inaasahang accounts, at ang pangalan na umiikot sa mga pahayag, Galvez. Ngunit may isang pangalan pa ring mas mabigat sa puso ni Sander, ang pangalan ni Mara Ramirez. Isang pangalan na hindi niya agad maiugnay sa trahedya, ngunit nagsisimula ng maglaho sa pagitan ng mga huwat na linya. Isang gabi, naggulat ang lahat nang may dumating na liham mula sa probinsya. May sulat si Mara, tinapos ng kamay niya ang ilang saglit ng pagsisisi. Hindi ko sinasadya, ginawa ko ito dahil sa takot at utang. Kung may napinsala man ako, patawarin mo ako. Ang liham ay nag-iwan ng malakas na tanong, ito ba ay simpleng pagsisisi o may mga mas madidilim na kasunod?
Si Sander ay komplikado ang nararamdaman. May galit, may habag, may kaguluhan. Paano niya haharapin ang kapatid na nagdala sa dalaga na ngayon ay inaalaga niya? Paano niya makikilala ang pagkakaiba ng kasalanan at kaligtasan? Ang tahanan ng ilustre ay nagbago ng dahan-dahan. Ang fountain ay tila mas tahimik. Ang mga bulaklak sa hardin ay muling sumibol sa ilalim ng mahisinang ulan na dumaan at luminis ng hangin. Si Selina ay naging haligi, nag-aalaga, nagdadasal ng tahimik, ngunit may panloob na pag-aalab na hindi niya pinapakita. Pinagkatiwalaan siya ni Yaya Loring at doon nagsimula ang maliit na pag-asa na unti-unting naging matatag. Ang mga kamay ni Sander na dati ay pinangangarap ng paghihigante ay natutong humawak ng may pag-aalaga. Una sa unan, pagkatapos ay dahan-dahan sa pulso ni Selina bilang simpleng pasasalamat kapag natapos ang isang hirap na gabi. Ngunit ang tanong ng katarungan ay hindi nawawala. Ang mga dokumento na natagpuan ng investigador ay nagpakita ng mga detalye. Ang bayad para sa supply agreement ay dumaan sa ilang chain ng mga accounts. May mga pangalan na hindi babalik sa probe. May leteng papel na nag-uugnay sa Galvez at sa isang hindi pangkaraniwang transaksyon. Sa isang malamig na umaga, tinawag ni Sander si Selina sa kanyang silid. Ang kanyang boses ay napakababa, puno ng pagdadalang loob. Selina, mahina niya, alam mo ba kung ano ang pinag-usapan ng mga taong tumutulong sa akin? Hindi agad sumagot si Selina. Ang labi niya ay nangingisig. Hindi po sir, hindi ko po alam. Ngunit may liwanag sa mata ni Sander na nagsasabing alam na niya ang isang bagay. May posibilidad, sabi niya, na may nagtangkang kitlin ang aking buhay. Gusto kong malaman ang totoo. Gusto kong malaman kung sino ang may bahid ng kasalanan. Sa sandaling iyon, may isang panginginig sa katahimikan. Ang bahay ay nagmistulang entablado. Ang mga anino ay mas mahaba. Ang mga puno sa hardin ay kumikilos sa hangin na mistulang mga nilalang naghuhintay ng hatol. Si Selina ay kumapit sa repisa. Ang mga kamay niya ay naglalaman ng tinapay at langis, simbolo ng simpleng pamumuhay na ngayon nasadlak sa mabigat na usapin. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Mara ang kanyang nadiskubre. Hindi niya rin alam kung paano niya sasabihin sa sarili niya na ang pag-alis niya mula sa probinsya ay naging sanlak sa dilim sa mundo ng iba. Mula sa probinsya, dumating ang isang mensahe nagbukas ng pinto ng lahat. Isang rekwisitos ng transaksyon na malinaw na nagpapakita na ang perang natanggap ng Mara ay hindi lamang bayad para sa serbisyo ni Selina. May ibang entry, may ibang linya, isang halaga na napakalaki at isang memo, security fee, settlement. Sa bagong liwanag na ito, unti-unting nabuo ang puwersa ng posibleng kasalanan. Si Mara sa hilo ng telepono ay natahimik. Hindi ko alam na magkakaroon ng ganito, pag-iyak niya, at ang mga salita ay basang-basa ng pagtatangkang ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang mga dokumento ay nag-uulit, hindi nagpapatawad. Ang mga kamay na pumirma sa mga papeles na iyon ay naging dahilan ng pagkawasak ng isang mata at ng pagpapadilim ng ibang buhay. Dito nagkukulong ang kwento sa dalawang hindi magkakatulad na paraan. Ang isa ay ang pansariling pagkakanulo ni Mara sa sarili at sa pamilya. Ang isa naman ay ang hamon kay Sander na pumili. Hihiganti ba siya? Susunugin ba niya ang lumang kahon ng pagkakasala o pipiliin ba niya ang mabigat na paraan ng pag-unawa at pagpapatawad? May mga taong nagsasabing ang paghihiganti ay magbibigay lakas. May mga tumitibok na nagsasabing ito ay panandali ang lunas na mag-iiwan ng mas malaki pang sugat. Sa isang huling sandali bago magtapos ang gabi, lumabas si Selina sa gilid ng hardin at pinisil ang bulaklak na itinanim niya kasabay ni Yaya Loring, maliit na rosas na sumibol sa gilid ng fountain. Ang ulan ay tila naghuhugas ng liwanag sa mga dahon. Hinawakan niya ang isang maliit na rosaryo na dala niya mula sa probinsya, isang alaala ni nanay. Ang mga butil ng rosaryo ay malamig sa daliri niya.
Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa tubig at napagmasdan ang sarili. Isang dalagang dinala ng kanyang ate sa ibang mundo, na nayon ay bumubuo ng sariling pananaw sa katarungan. Sa pag-ikot ng mundong iyon, may maliit na pag-asa na ang mga mata ay uuwi sa liwanag, sa literal at metaporikal na paraan. Ngunit hindi pa panahon ng wakas. Marami pang tanong ang kailangang masagot, marami pang sugat ang kailangang mahilom at mga desisyong matatapos na hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat na nasangkot. Sa susunod na araw, may darating na isang tao mula sa probinsya, isang lihim na bisita na dala ang susi ng pinto ng nakaraan. Ang papel na ito, ang resibo, ang malakristal na marka ng transaksyon ay sisimulang buksan ang kwento mula sa magkabilang panig. Ang sinuman sa kanila ang magtitindig, si Mara na may pasaning halahak, si Sander na may galit na nagbabaga, o si Selina na tahimik ngunit may hawak ng kapangyarihan ay magsisimulang magdala ng mga sagot. Hindi pa natin bubuuin ang lahat ng mga suliranin. May mga araw ng pagdurusa, mga gabi ng pag-iyak, mga paghingi ng tawad at mga pag-aaral ng kapatawaran. Ngunit may isang bagay na malinaw, ang liwanag ay hindi ganap na wala. May espasyo para sa lunas at sa gitna ng dilim ay may maliit na bintana nagsisilang ng pag-asa. At ang rosaryo sa kamay ni Selina ay parang mapayapang tanda na kahit gaano man kalaki ang kasalanan ng tao, may daan para makahawak muli sa kamay ng isa't isa kung pipiliin nila. Ang kwento ay magpapatatuloy sa pag-igting ng pagsisiyasat, sa pagharap ng mga kasalanan at sa mga sandaling magpapasya ang bawat isa kung sila ba ay maghihiganti o magpapatawad. Ngulit sa ngayon, sa tahimik na hardin ng ilustre, ang mga bulaklak ay patuloy na sumisibol at ang fountain ay tumutunog na parang himig na nagsasabing may pagkakataon pang bumangon mula sa dilim. Bumungad ang araw sa mabagal na pag-ikot ng mga dahon. Hindi pa man sumisiklab ang init, nakahiga sa hangin ang mabigat na tensyon na dala ng mga dokumento. Nang magdilat ang pinto ng malumanay na paghampas, may dumapo sa hardin ang isang anino, ang bisita mula sa probinsya. Siya ay isang matandang babae, ang ulo'y sinaplot ng payak na panyo, ang mga palad may peklat ng maraming taon ng paggawa. Naglakad siya papunta sa patio na parang may dalang buong bagwis ng nakaraan. Selina? Mahina ang tinig, ngunit may kakaibang determinasyon sa pagbigkas. Sa tabi niya, ang isang maliit na supot na may papel na nakaikot ng marupok na tali. Si Selina, na nakaupo pa rin sa gilid ng fountain, tumayo at naglakad palapit. Ang rosaryo ay nakalubog sa palad, nanginginig ng bahagya. Inako ang nagpadala, sabi ng matanda ng walang paligoy-ligoy. Huwag mong isipin na nababaga ako. May dala po akong mga tala at isa pang sipi ng resibo. Nais kong malaman ninyo ang totoo. Iniabot ng matanda ang supot. Nang buksan nila, lumilitaw ang kopya ng isa pang transaksyon. Maliit man ang tinta, malinaw ang pangalang nakapirma. Sa wakas ay may tanda ng sinumang nagpadala ng malaking halaga. Isang pangalan na mabigat ang tono sa ilustre. Ang itoon nilang sinabi noon na hindi dapat mabanggit. Si Selina nakukulay ang mukha, parang sumabog ang lahat sa loob niya. Dinadala ko rin ang sulat ni nanay, patuloy ng matanda. Ipinagkatiwala niya sa akin bago siya nagkasakit. Sinabi niya na kung sakaling may mangyari, ibibigay ko ito sa apo niya. Sinabi niya na huwag hayaang masira ang puso. Pagbukas ng liham, malinaw ang tinta ng sulat ni nanay, payak at diretsyo, mga salita ng babala, mga pangalan at isang tanong. Kung ang katarungan ay binili ng mga kamay ng may kapangyarihan, anong dangal ang maiiwan? Nakadikit din ang isang lumang litrato, si Mara matiyagang nakangiti, kamay sa balikat ng isang lalaking mukhang halos hindi malinaw. Hindi nagtagal, sumulpot sa likod ng halamang nakakuble si Mara. Ang mga mata ay pula, ang mukha ay lumabo sa pagpipigil ng luha.
Umupo siya sa dingding at hinawakan ang mga dokumento na parang ito'y mga bato na babagsak sa kanyang dibdib. Ano ang dala nila? Mahina niyang tanong, ang boses niya nanginginig ng katotohanan. Hindi sumagot si Selina sa una. Tahimik niyang inilatag ang lahat sa ibabaw ng maliit na mesa at tumingin kay Mara. Saan mo nakuha to? Simpleng tanong, ngunit may bigat na pumalo sa katahimikan. Tumigil sandali si Mara, huminga ng dalamim parang nanghihina at sabay na nagpapakas na magsalita. Hindi ko inasahan na lalabas ang mga ito, ani niya. Hindi ko gusto ang nangyari. Tinanggap ko ang pera dahil inisip kong iyon ang paraan para hindi masagad ang problema ng pamilya mo, Sel. Akala ko kung may pera, makalayo ka na sa hirap. Ang pagsisikap na ipaliwanag tila nagkabitak sa loob niya. Isang pag-urong ng pagkukunwari at kahiyan. Sabi nilang security fee. Sinabi nila na settlement para sa isang insidente. Sabi nilang hindi ko kailangan malaman ang detalye. Binigyan nila ako ng pagpipili ang takbuhan. Natakot ako. Umiyak ako. Pinili kong manahimik. Anong insidente? Nanginginig na tanong ni Selina. Ngunit hindi siya naghahanap ng maikling sagot. Naghahanap siya ng pagbubukas na maglilinis ng alikabok sa gitna ng sala. Nangyari ang aksidente sa isang gabi. Nagsimula si Mara at ang tinig niya ay naging nakasubsob sa mga alaala. May naganap na pagtatalo sa isang pagtiklop ng gabi. May isang bata. May nawalan ng paningin sa isang mata dahil sa isang hindi sinasadyang suntok. Hindi ako ang may gawa, ngunit ako ang lumapit pagkatapos. Sila ang nag-alok na pag-usapan muna, na settle na lang para iwas sa gulo. Ang mga salita ni Mara ay bumagsak tulad ng mga patak ng ulan sa tile. Si Selina ay dumaig ang kaba. Ang larawan sa talahanayan, Mara at ang lalaki, biglang nagkakaroon ng bagong kahulugan. Sino mang ang tumanggap ng pera, bulong ni Selina, ay naging kasangkapan sa pagtahimik. Sino ang nagbayad? May pangalan dito, saglit na pananahimik. At isang pangalan na kilala natin, ang sagot ng matanda. At isang lagda na hindi mabubura. Hindi na kinaya ni Sander ang tagpong iyon. Pumasok siya mula sa loob ng bahay, ang mga kamay ay nagtitipon sa pagkabigla. Nang makita ang resibo, nagliwanag ang kanyang mga mata ng panalig na may nagising na apoy. Hindi ito totoo, sigaw niya. Ngunit ang sigaw ay tila ipininta ng pag-aalinlangan. Kung ang pangalan ng aking pamilya ang nakalagay sa papel na iyon, hindi ako magpapahintulot. Kumurot ang rosaryo sa kamay ni Selina. Inilapit niya ang palad upang hulmahan ang malamig na tadyang ni Sander. Huwag mong gawing punit ang salita, payo niya. Tinig na may pahiwatig ng pag-iingat. Tumindig si Sander, ang dibdib niya umiinit. Ano ba ang mangyayari? Kung totoo ito, kung ang dugo ng tao ay tinakpan at pinalitan ng pera, huhubarin ko silang lahat ng mukha. Huhuling-hulihin ko ang nagpirma at ipapakita ko sa mundo. Ang galit niya ay nagiging malabo at may tila isang bulto ng pait na bumaba sa kanyang pag-iisip. Ngunit sa kabila ng galit, may isang bagay na pumigil, si Selina. Lumapit siya kay Sander at pinakinggan ang bawat salita na umuusbong sa bibig, ng bisita at ng mga dokumento. Kung sisiklab ka ng galit, mawawala ang pagkakataon mong malaman ang buong katotohanan. Baka kailangan nating sundan ang pista ng tinta, hindi lang ang sigaw ng dugo. Kung sisiklab ang paghihigante, masisilaw tayo at mawawala ang mukha ng taong tunay na nagkasala. O mawawala rin ang pagkakataong makilala ang mismatch sa pagitan ng sinabing settlement at ng totoong kadahilanan. Si Mara ay bumaba ang tingin. Hindi ko lang tinanggap ang pera para sa sarili ko. Pag-amin niya, halos bulong. May nag-aalipusta sa probinsya. May anak na kailangan ng doktor. Inisip ko na iyon ang paraan. Pero hindi ko inisip ang taong mawawalan. Hindi ko inisip na magiging ganito kalaki ang epekto.
Tahimik ang lahat. Ang fountain ay nagmumukha ng pag-ikot ng mundo at ang mga rosas ay naglalagablab na tila nagsasabi ng mga lihim na mas gustong manatiling nakatago. Anong gagawin natin? Tanong ni Yaya Loring. Lumabas mula sa kusina, mga kamay puno ng bayong ng gamit. Siya ang naging saksi ng maraming paglisan at pagbabalik sa tahanang ito. Paano natin ilalapit ang katarungan kung may nagtatakip ng pera at may natatapunan ng luha? Naglakad ang matanda, papalapit at inilatag ang kanyang sariling karanasan. Hindi lahat ng may pera ay may kapangyarihan ng puso, bungad niya. Kadalasan, ang may hawak ng pera ang may natatago ring takot. Dapat nating hanapin ang lalaking pumirma. Kung may dapat humarap sa hustisya, hayaan natin siyang humarap. Ngunit huwag nating hayaang maging hukom ang galit. Hayaan nating usisain ang pinagmulan, hindi lang ang resibo. Ang mungkahi ay tila isang maliit na piraso ng ilaw. Si Sander, bagamat may apoy pa rin sa mga mata, nagbago ang tindig. Huminga siya ng malalim at tumingin sa magkabilang babae, kay Mara na nagtataglay ng bisanong pinagsisihang lihim at kay Selina na may kamay pa ring nakaabot upang pigilan ang impulsibong paghuhukom. Kung may susunod, kung may hiharap sa atin na may pangalan sa papeles na ito, haharapin natin siya. Hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng mga tanong. Kukunin natin ang lahat ng ebidensya. Hayaan kong maipaliwanag niya ang sarili niya. Kung may pagbabayad na pinaliwanag na pangmasakit, ipapakita natin. Kung ito ay pagtatakip lamang, hintayin niya ang gulong ng hustisya. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa gitna ng pag-aalab at pag-aalangan, may isang sandali ng katahimikan na naging tulay mula sa posibilidad ng pagkawasak tungo sa posibilidad ng pag-ayos. Si Selina, hawak ang rosaryo, humiga ang palad sa mesa at dahan-dahang iniling ang bawat salita. Hindi niya gustong pumili ng landas na magpapasakit sa maraming puso, ngunit alam niya na kahit ang paghingi ng liwanag ay nangangailangan ng tapang. Kung may papasok dito, ang buntong hinga ni Mara. Hihilingin ko rin na marinig nila ang kwento ko. Handa akong magsinungaling para protektahan ang sarili, pero hindi ako handa magkulong sa tibok ng puso ko habang may sugat na hindi natutugunan. Hindi pa buo ang resolusyon, ngunit may bagong plano. Susundan nila ang pinagmulan ng pondo, kakausapin ang nagtatakip at hahayaan ang katotohanan na lumabas ng walang pag-aalipusta. Si Sander ay pumili naman ng isang paraan na mabigat. Hindi pa ito lubos, ngunit may simula na ng pag-aanak. Nang maglaon, habang umiinit ang araw at ang hardin ay nababalot ng kakaibang pagtitimpe, naglakad si Sander palabas ng bakuran. Hindi ito pagtakbo ng paghihigante, kundi isang paglalakad patungo sa pinto ng sitwasyong kailangang malutas. Sumulyap si Selina sa kanya. May pag-asa man na dulot ng rosaryo, ngulit alam niyang ang daan patungo sa kaliwanagan ay hindi madali. Ang matandang babae ay nanatili sa harap ng mesa, tahimik na tinitingnan ang mga tala. Sa kanyang mukha ay may bakas ng mga taong nagsisikap magkaayos. Hindi madaling magdala ng katotohanan pabalik sa ilaw, ani niya sa sarili. Ngunit kailangan itong gawin. Sa likod ng lahat ng pag-uusap at paglalakad, may isang bagay na panatag. Hindi sila nag-iisa. May mga sulat, may litrato, may mga taong handang magsabi ng hindi komportable. At sa isang maliit na sulok ng hardin, ang bulaklak ni Selina ay patuloy na sumisibol. Parang sumpa at pangakong nagsasabay, na bagaman may dumi sa lupa, may kakayahan pa rin namang mamulaklak. Si Sander ay nawala na sa kalsada, si Mara ay naupo, humingal, at si Selina ay nagpatuloy na humawak sa rosaryo. Hindi pa tapos ang usapan, may mga daanan pang tatahakin, mga pinto pang bubuksan, at mga mukha pang haharapin. Ngulit may direksyon na, may simula ng paghahanap.
Ang tunayang laban ay hindi na lamang sa papel at pera. Ito ay laban para sa mga puso, kung sino ang pipiling magpatawad at sino ang maghihigante, kung sino ang magtataas ng tenga at sino ang magpapatahimik sa galit. Sa pagtahak nila sa landas na iyon, ang ilustre na hardin ay nananatiling saksi, tahimik ngunit handang magtala ng bawat yapak ng katotohanan. Sumisikip ang dibdib ni Mara habang pinaliliwanag ng matanda ang pag-iingat, hindi pag-aalipusta, kundi paghanap ng liwanag. Sa loob ng hardin, ang hangin ay nagdadala ng amoy ng bagong lukot na lupa at ng mga dahon ng sampagwita mula sa dulo ng bakuran. Ang mga anino ng tanghaling araw ay kumikilo sa sahig ng masoneriya, at ang bawat sagot na hindi pa nasambit ay tila may sariling bigat. Hindi nagtagal, naglakad si Selina patungo sa loob ng bahay at bumalik na may dalang supot na papel, mga kopya ng liham at ilang resibo na tagpuan nila sa ilalim ng lumang kahon ni Aling Rosa. Inilatag niya ito sa harap nila, mga pirma, selyo at halatang marka ng panunulat na magkatulad sa papel na naging sanhi ng tunggalan. Ang mga mata ni Mara ay kumislap sa loob ng luha. Kung kalakalan ito ng peking pirma, sino ang may pakinabang? Sino ang may itinago na mukha sa likod ng papel? Ang matandang babae na sa simula pa'y tahimik lamang tumitingin sa mga dokumento ay kumurog ang ulo at tumayo. Tayo'y may kilala, sabi niya, bahagyang umaangkop ang boses sa hangin. Isang litrato, isang pangalan na palagi ring lumilitaw sa mga sulat. Manalo. Umilaw ang mga mata ni Sander sa pangalan na iyon. Kilala ang apelyidong Manalo sa kanilang bayan. May mga sasabihin na mabuti, may mga bolong na di mabuti. Ngunit higit pa roon, alam nila na ang pangalan ay may timbang, may lupa, may tindahan at may dating pagkilo sa bayan. Paminsan-minsan namimigay para magpakita ng kabutihan at paminsan-minsan din ay tahimik sa likod ng kanyang yaman. Iiwan ninyo ba ito sa bolong? Tanong ni Sander habang bumabalik siya sa hardin. May puting piraso ng papel na nagwawala sa kanyang kamay. Kung si Manalo ang madalas sa mga transaksyon, kailangan nating alamin kung siya nga ang pumirma o kung ginagamit lamang ang kanyang pangalan. Nagpikit sandali si Mara. At kung siya ang nagbigay at may dahilan siyang magtago, di ba? Baka may ikinababahala siya? Hindi ba natin dapat malaman ang buong kwento bago tayo hukom? Sumagot ang matanda, mahigpit ngunit may malasakit. Ang kwento ay lumalabas kung may magtanon, ngunit ang takot, iyon ang pumipigil maglabas ng katotohanan. Kung takot ang pumipigil sa iyo, hindi hustisya ang siyang sasagot. Ang hustisya, anak, ay hindi takot. Ito'y pag-iingat at pagtatanong ng may dangal. Nagkatinginan ang tatlo. Ang mga pulso nila ay dahan-dahang bumalik sa isang mapanggaas na payo. Hahanapin nila si Manalo, ngunit hindi upang magtakip at magsigaw. Sabi ni Sander, may mga tanong, may mga dokumento at may pamamaraan. Bago sumapit ang dapit hapon, napagdesisyonan nilang hatiin ang gawain. Si Selina ay mananatili sa hardin, aalagaan ang panig ng mga dokumento, aayusin ang mga larawan at makikipag-usap sa mga kapitbahay na nag-olok ng impormasyon. Si Mara, na may mga personal na sugat na kailangang lagyan ng pangalan, ay sasama sa ilang taga-baryo na makapanghukom ng realidad ng naganap. At si Sander ang tatahak patungo sa bayan, sa gitna ng mga tindahan at panlabas na pasilyo, upang hanapin ang bakas ng pirma. Naglakad siya sa makitid na daan, papunta sa pamilihan. Sa paglabas ni Sander, ang araw ay nagbabana ng liwanag. Ang mga tao sa kalye ay nagmamadaling umuwi o bumibili pa ng huling paninda. May mga tinig ng kabataan na naglalaro ng sintas. May amoy ng inihaw na isda mula sa tabi ng estero. Ang mundong iyon, makapal, magulo at puno ng mga pangalan, ay tila nag-aalok ng libong pinto ng impormasyon. Sa palengke, unang tinanong niya si Aling Tere na may maliit na mesa ng paninda at palaging may hawak na tape para sa mga supot.
Aling Tere, bungad ni Sander, nakita mo ba kailan ang isang courier na nagdala ng sobre papuntang Ilustre? May tanda ba? May selyo? Tingnan mo itong pirma. Inihay ni Aling Tere ang kanyang kanang kamay para masilip ang mga papel. Tumigil siya sandali at sa kanyang pagkakatitig may lumabas na tunog, parang pagkilala. Manalo? Oo, may nakapadalang sobre rito ilang linggo na ang nakaraan. Itinaboy nila papunta sa bahay na may malaking tarangkaan banda sa dulo ng kalsada. Hindi ko nakita kung sino ang sumundo, pero may dala silang pintura at may 2 lalaki na nagsuot ng polo. Hindi sapat iyon, ngunit ang pangalan at direksyon ay nagsilbing unang piraso ng mapa. Mula sa palengke, naglakad siya papunta sa tindahan ni Mang Berting, isang tagapag-imbak ng mga gamit sa konstruksyon. Mang Berting, tanong ni Sander nang siya'y nakapasok, nakapagbenta ba kayo kamakailan ng mga materyales sa sinuman mula sa bahay sa itaas? May mga dumating na truck? Inilabas ng tindero ang kanyang kwaderno at sinilip ang mga nakasulat. Meron na! May na-deliver na pintura at mga semento para sa bahay ng isang manalo. Kani-kanilang pangalan ang nakareserba. Pero hindi ako nagtanong, sinundan lang ng driver ang resibo. Tiniklupas ni Mang Berting ang mga tala at tinuro ang isang haligi ng petsa. Ikaw ba ay may kinalaman dito? Bakit mo tatanungin? Kumapit si Sander sa isang maliit na paraan ng kabayanihan na hindi karaniwang makita sa kanyang mukha. May mga papeles kaming nakita. Kailangan naming malaman kung sino ang may hawak ng mga pirma. Hindi para mag-usig, kundi para maipaliwanag ang mga punit at mga natitirang tanong. Ibinigay ni Mang Berting ang pangalan ng driver at ang numero ng rehistro ng maliit na truck. Kung tutuusin, sumakay ang truck mula sa depot bandang 2:00 ng hapon. Baka may CCTV sila roon. Dagdag pa niya, bahagyang nag-aalangan dahil alam niya ang mga kamera ay bihira sa ganitong sulok. Minsan pa, may naglilingkod sa bahay nila na isang alalay. Tahimik siya, may tattoo sa kanang bisig. Ang mga detalyeng iyon, maliit man, ay parang mga piraso ng puzzle. May alalay, may driver, may sabihing manalo na tumitingdig bilang posibleng pinagmulan ng pondo. Ngunit ang tanong ay nananatili, totoo ba ang pirma o ginaya lamang? Habang lumalalim ang gabi, lumipat ang kilos ni Sander. Hindi siya pinili ang direktang pagharap sa malalaking pinto. Sa halip, pinili niyang magsimulang mag-usisa sa mga pinakasimpleng daan. Mga taong lumalakad sa paligid, mga tindera at mga driver. Dito, sa gitna ng maliit na mga katotohanan, madalas lumilitaw ang isang suklay ng katotohanan na hindi agad halata kapag tumitigil ang yaman at kapangyarihan. Nakilala niya si Rene, isang batang nag-aayos ng motor sa gilid ng plaza. Rene, tanong ni Sander nang nalaman niyang siya ang tanggap ng kargamento isa pang hapon. Nakita mo ba ang sinumang nag-order ng sobre mula kay Manalo? May mga papeles ba sa sulat? Tumingin si Rene ng may pag-aalingan. Nakikita ko yan sa mga daan, mga surge at resibo. Yung courier may dala palang malagkit na supot at sinabing ito'y para sa Don. Umiling siya. Hindi ako mahilig mag-intervene, pero nakita ko ang pirma sa isang pase. Medyo bilis ang sulat. Pero alam mo, marami na ring napapadalhan ni Don Emilio. Hindi naman palaging mali. Don Emilio, ang pangalan na iyon ay sumalpak sa isipan ni Sander. Ang bayan ay may kahit na anong Don Emilio. May ilan na pinupuri, may ilan na may anino. Ngunit ang isang maliit na katalinuhan ang nagsabing posibleng si Don Emilio ay may kinalaman. Hindi simpleng manalo lamang ang lumilitaw sa daan. Parang 2 hulma ang pinapalitan ang lugar. Kung si Don Emilio ay nagbigay, bakit kailangang may lihim? Ang gabi ay mabigat nang bumalik si Sander sa hardin. Si Selena ay nag-aayos ng mga larawan sa mesa. Si Mara ay natutulog. Ang kanyang paghinga ay parang isang dusa na nagtatangkang maging pag-asa. Ang matanda ay nakayuko, may dalang maliit na kandila na kinukurot ang diwa ng katahimikan.
Anong nalaman mo? Tanong ng matanda nang makita ang pagkabalisa sa mukha ni Sander. Inilatag niya ang mga bagong informasyon, mga pangalan, mga driver, ang pangalang Don Emilio na patuloy na lumilitaw. Ngunit, higit sa mga pangalan, sinabi niya ang isang bagay na nakakaba, ang pagkakaiba ng pirma sa ilang dokumento at ang pagkakatulad ng pinta ay maaaring magturo sa pagkopya. May pagkakataon ang pagtatapos ni Sander na may nangiibuso ng pangalan. Kung ganoon, kailangan nating makita ang orihinal, ang taong lumuwal sa kaginhawaan ng kanyang pangalan at nagbigay ng pera. Napatingin si Selena sa rosaryo at sinuklay ang mga maliliit na butil sa pagitan ng daliri. Nagpasalamat ako, bulong niya, na hindi tayo nagmadali. Ngulit hindi rin tayo dapat mag-antala. Ang sugat ni Mara at ng iba pa ay humihiling ng paglalapat ng katotohanan. Sa pagkabigla ng gabi, pumasok sa kanilang talakayan ang isang bagong ideya. Kung hindi sila makakakuha ng orihinal na pirma, baka kailangan nilang humingi ng tulong sa lokal na abogado o sa isang taong may kakayahang mag-analisa ng tinta at papel. Ngunit ang salitang abogado ay nagdala ng hamon, bayad, oras at pagpasok sa mundong pautang at pangato. Ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ay hindi nagawa ang pag-usisa ay dahil sa takot sa gastusin at pabigat. Huwag muna natin gawin iyon, sabi ng matanda. May paraan tayong mas mabisa. Tanungin natin ang nagdala. Tanungin ang driver na may plaka. Huwag agad magpakita ng galit o pag-isa. Tanungin ng payapa kung sino ang nagpadala, anong oras, anong tikim. May mga tao na nagsasabi ng higit kapag nasa ilalim ng ordinaryong tsismis, hindi sa harap ng hukuman. Nagkaroon ng paliwanag, nagtakda sila ng planong simple. Babalikan ni Sander ang depo, kukunin ang pangalan ng driver, at hihintayin nila ang pagkakataon na magkita. Si Selena at ang matanda naman ay maghahanap ng sinumang nakakita ng courier sa araw ng pagdating ng sobre. Mga tindera, mga nakatayo sa kanto, at ang batang nag-alsa ng basura na palaging tumitingin kapag may dumaan na kakaiba. Sumapit ang hating gabi nang natapos nilang magtakda. Si Sander ay muling lalakad palabas at bago siya tuluyang lumabas ng bakuran, humarap siya kay Mara na nakahiga pa rin na may pulang marka ng pagod sa mukha. "Anong nasa puso mo, Mara?" Mahinang tanong ni Sander. "Kung hihingin ka namin na magsabi, hindi upang hatulan ka, kundi upang mailabas ang katotohanan, hindi ka ba handang sumasalita?" Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob ng dilim, may isang tinig na nag-udyok ng takot at may isa pang tinig na nag-udyok ng kaginhawaan. "Kung ako'y magsalita," sabi ni Mara, "mangyayari siguro ang pag-urong ng ilang bagay. Ang ilan ay matatakot. Ngunit mas takot ako sa isang puso na mananatiling may lihim, mga gabi na hindi makatulog dahil sa isang salitang hindi nasabi." Tumayo si Sander at dahan-dahang inayabo ang isang basong tubig. "Hindi ka namin pipuwersahin," wika niya, matatag. "Ngunit nandito kami, hindi para saktan ka, kundi para malaman kung bakit mo naramdaman na kailangan mong itago. Kung magsisimula ka na magsalita, magsasama kami hanggang sa dulo." May katahimikan at sa katahimikan ay nabunot ang isa pang maliit na pangako. May taong magsasalita at kapag nagsimula ang salita, maaaring bumuka ang pinto na matagal nang nakasara. Lumakad si Sander palabas ng tarangkahan. Ang liwanag ng poste ay nagbigay liwanag sa kanyang mukha. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang maliit na ilaw ng depot ng mga truck, isang lugar na palaging maingay sa hapon, ngunit karaniwang tahimik sa gabi. Siya'y humakbang patungo roon, dala ang tapang at ang mabagal na pag-asa na sa huli magkakaroon sila ng tugon. Pagdating niya sa depot, isang lalaki ang nakahiga sa kahon ng truck at may dalang sigarilyo sa bibig. "Ikaw ba ang driver ng truck?" tanong ni Sander ng lapitan. Naggulat ang lalaki at nagbuntong hininga. "Ako yun, pero gabi na. Anong kailangan mo?" sagot niya medyo matigas.
May isang padala na naglaman ng sobre para sa bahay na may tarangkahan. Kinuha mo ba? Kanino mo ito inabot? Tanong ni Sander, tahimik ngunit may paninindigan. Pinatigil ng driver ang pagsigarilyo at tumingin ng mahigpit. Sabi ko kanina, hindi ako nag-i-interview, gumanap lang ako. Pero kung gustuhin mong malaman, nakapagbigay ako sa isang lalaking nakaipim na polo at nag-utos siyang ilagay sa gate. May sticker ang sobre at may pangalan, E. Manalo. Tunay yan, pero kung naghanap kayo ng pirma, hindi ko alam kung totoo o hindi. Basta sinunod ko lang ang instruction. Ang sagot ay malabo, hindi direktang tumuturo, ngunit binigay ang susi. May pakurot ng personal na pagsunod na maaaring magmula sa taong nag-utos. Si Sander ay nagpasya na dinado at magpumilit sa depot. Kailangan niyang makita ang gate na tinukoy ng driver, ang malaking tarangkahan sa dulo ng kalsada. Doon marahil lilitaw ang mukha ni Don Emilio o kung hindi man siya, sisilip sila sa loob ng bahay na tila mayroong sariling lihim. Habang papalayo si Sander mula sa depot tungo sa tarangkahan, ang kanyang dibdib ay naglalaman ng halo ng takot at pag-asa. Alam niyang ang pagdalaw sa tahanan ng may pangalan sa papel ay maaaring magbukas ng maraming pinto, mga pinto na maglalantad ng kabaitan o ng anumang ibang nakaraan. Ngunit higit sa lahat, alam niya na ang tunay na layunin ng pagdalawang ito ay hindi lamang malaman ang pinagmulan ng pera, kundi ibalik ang dangal na nawawala sa mga nagdurusa. Naglakad siya sa malamlam na kalsada habang ang mga ilaw ng paaralan at simbahan ay naglalaho at sumasama sa dilim. Sa likod niya, sa hardin, ang mga nag-iingat ng dokumento ay naghintay, nagpaplano, nagdarasal at naghahanda. Sa harap niya ay isang pinto na maaaring magbago ng maraming pangyayari. Tinunton niya ang haligi ng bakod at tumigil sa gilid ng tarangkahan. Sa loob, may ilaw na sumisilip sa bintana at may tunog ng malambot na pag-uusap, parang ordinaryong gabi sa isang tahanan ng bayan. Ngunit si Sander ay alam na sa bawat ordinaryong gabi ay may maaaring hindi ordinaryong katotohanan. Bumulong siya ng malalim at dahan-dahang tinapik ang tarangkahan. Ang tugon, isang tungkod na humataw mula sa kalaliman at ang boses ng isang lalaki na sumagot mula sa loob. Sino ka at anong kinailangan mo ngayong gabi? Huminga si Sander at pinagtiagaan ang katahimikan na nagmula sa kanyang balikat. Ako ay taga-hardin ng ilustre, wika niya ng matikas. May ilang sulat kami na naglalaman ng pangalan ni E. Manalo. Nais ko lamang malaman kung siya mismo ang nagbigay o kung may ibang kumikilos sa kanyang ngalan. Hinihiling ko lamang ang paliwalag. May sandaling katahimikan at pagkatapos ay ang karaniwang ingay ng isang pinto na bumubukas ng dahan-dahan. Ang tunog ng kalakalan ng kahoy na nakikipag-usap sa gabing malamig. Ang ilaw ay tumagos at isang anino ang lumitaw sa liwanag ng loob. Halika! Isang boses, mas mababa at may tombre ng taong sanay makipag-usap sa mga panauhin. Si Sander ay pumasok at sa kabila ng tarangkahan ay nagulantang siya sa kaayusang, isang sala na puno ng mga larawan ng mga proyekto at mga pasilidad at isang mesa na puno ng mga sobre. Sa likod ng mesa, isang lalaki, mas matanda kay Sander, nakatasang kumikislap sa kanyang mata. May pagkatao sa mukha na hindi basta-basta nahuhula ng puting ngiti. Ikaw ba si E. Manalo? Tanong ni Sander, diretso at may hindi maitatagong pagnanais na makuha ang sagot. Ang lalaki ay ngumiti ng bayayat, tumayo at tumingin sa kanya na parang sinusukat ang bigat ng hangin. Hindi ako si E. Manalo, ang pagsabi niya na tila may bayang nagngangalang Don Emilio na pumapatak sa katawan niya. Ngunit kung ikaw ay nag-iimbestiga, tayo'y may oras pa na mag-usap. Ano ba ang totoong kinailangan, anak?
Sa loob ng bahaging iyon, habang ang mga pulso ng gabi ay naglalaro sa salamin ng bintana, tumigil si Sender at nag-isip. Ang susunod na hakbang ay delikado, ngunit kailangan. Kailangan niyang magtanong ng direkta, hindi para umusig, kundi upang ilantad ang pirma at ang dahilan. At sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang tunay na labanan ay hindi sa labas, kundi sa loob ng mga puso na nagtatangkang magtago ng katotohanan. At sa pag-upo niya sa harap ng mesa, naramdaman niya ang simula ng isang usapan na hindi na madaling balik-balikan. Isang usapang maaaring magdala ng kaliwanagan o mas magpapadilim pa sa gabi. Siya'y huminga ng malalim at inumpisahan ang tanong na matagal na yang inilihim sa sarili. Sino ang nagbayad at bakit nila kailangang magtago?